So what is up sa inyo mga katangos, and welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. And for today's vlog, for today's video mga katangos, today is day 5th or day 5. Kaya ito lang yung vlog na gagawin ko ngayong araw na to mga katangos, kasi hindi ako nakapag-video kanina during binyag ng aking pinsan. So wala akong nagawang video kanina dahil mas priority ko yung pahinga, kasi kailangan ko magpahinga and kailangan kong matulog ng maaga-aga. So, yan. Bumawi ako ng konti dun sa tulog na kulang mga nakaraan. Kasi, ngayon mga katangos, dito sa video na to, walang kahit anong special things or special na vlog na gagawin ko ngayong araw. No? Magkakwentuhan lang tayo. This past few days mga katangos, since before ako mag-start mag-vlog ulit, sa buhay, sa life, may mga nawala. As in, ang dami talaga nangyari mga katangos. Pakiramdam ko nga nung time na yun, napakaikli lang ng mga araw nung nawala yung lahat ng yun. As in, lahat. Nawala sila. As in, lahat. Nararamdaman ko sa sarili ko mga katangos na nagre-recover naman ako. Yes, nagre-recover ako sa mga yun. Nagpapasalamat na rin ako sa ilang mga kaibigan ko na nakakausap ko dyan sa mga bagay na ganyan. May mga kaibigan ako na nakakausap ko literally sa mga problema, sa mga pinagdadaanan ko. Wala, share lang naman. Like, syempre, ang problema ko pa rin naman yun. Pero, kailangan ko lang din i-release yung mga laman ng utak ko, ganyan-ganyan. Alam mo yun? Yung mga ganun. So, yun. Sila yung nakikinig sa akin. And sobrang thankful ako doon. And isa rin sa pinaka gusto kong i-share sa inyo mga katangos is, sa mga hindi nakakaalam, pure po ako na Roman Catholic. Hindi ako nag-iba ng religion na. Ang inaano ko lang, dati kasi, sa inyo ko na to i-share. Dati, mga katangos, I think before pandemic pa ata, kinakatamaran ko yung pagpunta sa simbahan every Sunday Mass. Hindi ako nakakapunta hindi ako nakakapunta. Aminado ako na hindi ako pumupunta. Hindi ko alam kasi nung time na yon, yung thinking ko that time is okay lang na hindi ako makapagsimba. Parang gano'n. Okay lang na hindi ako makapagmisa. Okay lang na hindi ako makapagsimba, makapunta sa simbahan. Basta buo yung pananalig ko, buo yung faith ko. Siyempre, since 2019 ata, basta before pandemic, hindi na ako, like, nagsisimba talaga, gano'n, nagpupunta sa simbahan. Dahil nga, nag-aaral ako sa Catholic school, kapag may misa sa school, doon lang ako nakakapag-mass. Kasi required, attendance, ganyan-ganyan. So, doon lang ako nakakapag-mass. Yun. So, imagine niyo ang tagal na hindi ako nagsisimba ng every Sunday. Siguro, nagsisimba man ako, sa pilitan pa, kasi, pagkatapos ng misa, kakain dito, ganyan-ganyan. Yun. Doon lang ako na parang naiinggan yung magsimba, kasi may rason. 2025. Imagine, from 2019 to 2025, ilang years, bago ako bumalik sa simbahan, or bago ako magsimba ulit ng every Sunday. Wala, nitong mga nakaraang araw na mga katangos, itong mahabang araw na hindi ako nakapag-upload, hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nakakagawa ng video, nagkaroon ako ng realization sa sarili ko na siguro parang siyang wake up call sa akin ni Lord na parang, uy, balik ka naman sa akin. Sabi niya, parang kumbaga parang nagparamdam siya sa akin, no? Ang hirap i-explain kung ano yung ibig ko sabihin na. Kumbaga parang feeling ko nagparamdam siya sa akin na parang uy, nakakalimutan mo nang magsimba. So yun mga katangos. So ewan ko, na-realize ko lang kung bakit may nawala, or kung bakit nawala yung mga bagay na yun mga katangos. Siguro parang pinifix ni Lord yung buhay na dapat na meron ako. Then dahil nga ako hindi nga ako nagsisimba, hindi nga ako pala simba, hindi ko alam na ganun yung ginagawa niya sa akin. Parang ganun. Ewan ko, parang, ang hirap niyang i-explain, pero yun yung parang point. Inaayos niya ako
no? Inaayos niya ako, binubuo niya ako, inaayos niya yung pathway ko, ako. Kailangan may mawala. Kailangan meron siyang alisin doon para as in mag-flow ng maayos yung life na ginagawa niya para sa akin. Yun yung ibig sabihin, guys. Wala lang. Para sa akin, sobrang magical lang ng mga ganong bagay. Kasi kahit, imagine ilang taon akong hindi nagparamdam sa kanya sa simbahan. Nagsisimba man ako, requirements pa sa eskwelahan. So, yun yung reason ko. Baga, hindi buong puso ko nandun sa pagsisimba. Parang gano'n. So, nawala yon. Yun, ngayon, na-realize ko na wala. So, sobrang sama ako sa part na yon. Alam mo yun, yung baga kahit hindi ko hinihiling sa kanya, kahit hindi ko sinasabi na, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord, ganito, ganyan. Man, binibigay niya. Yes, binibigay niya. Unang-una na dyan, mga katangos, since pandemic kasi, to share ko na lang din. Since pandemic, mga katangos, is, ang haba ng panahon na hindi ako nakapagbalik sa school. No? Hindi ako nakabalik sa school because of financial problem. Then, one day, nagkaroon ako ng opportunity. Imagine this, ha? Never kong hiningi, pero binigay. Yung opportunity na yon. And na-realize ko, mga katangos, yung opportunity na yon is parang years ago, before dumating yung opportunity na yon, iniisip ko na namimiss ko mag-aral. So, yun. Dumating ang 2023, nagsabi sa akin yung tita ko na, gusto mo ba mag-aral? Ayusin natin yung mga records mo, ganyan. And, yun. Nakabalik ako sa school by 2023. Hindi ko alam na yun na pala yung isa sa mga blessings na binigay ni Lord sa akin. Dahil nga iniisip ko siya years before that day na dumating yan. Iniisip ko lang siya, hindi ako nagsasalita. Iniisip ko lang siya na parang namimiss ko mag-aral, namimiss ko yung ganito, ganyan. And sumagot siya. Hindi ko napansin yun. Hindi ko narinig yun. Wala lang. Parang nagigilty lang ako sa part na yun. Ngayon na mas na-realize ko na lahat ng mga nangyayari sa akin maganda, lahat ng mga nangyayari sa akin na dumarating sa akin mga magagandang opportunities, galing sa kanya, guys. Imagine this one. Hindi ako humihiling ng kahit ano sa kanya. Hindi. Pero binibigay niya. Ang kinagigilty ko sa sarili ko, kasi ang tagal kong nawala sa simbahan, pero siya, nagbibigay pa rin sa akin. Kung bakit ako nakangiti, mga katangos, actually, itong guilt na to, iniyak ko na siya dati pa. I mean, din man dati pa, last week pa. Inayak ko na siya. Kumbaga parang humingi na ako ng sobrang sorry. And ang pambawi ko, mga katangos, bumalik ako sa simbahan at patuloy akong nagbabasa ng salita niya. Yan yung reason bakit ako meron akong Bible dito sa kwarto. Yung sinasabi ko na nawala kanina, mga katangos, yung sinasabi ko kanina na nawala, no, sa akin, alam ko at umaasa ako na ibibigay siya ni Lord, ibabalik siya ni Lord sa akin. Hindi man sa ngayon, no, katulad ng binigay niyang opportunity, may right time para doon. May right time para doon. As in, may tamang panahon para doon. Doon sa ibabalik niya yung gift na yon sa akin. So, yun lang naman, guys. Ewan ko, sobrang sarap din kasing i-share tong bagay na to. Actually, na-share ko na to sa mga kaibigan ko. Hindi ito yung pinaka-exactong na-share ko. Yung mga ibang opportunities na binigay niya sa akin na hindi ko man lang ipinagpasalamat. Doon lang ako na guilty sa sarili ko na hindi ko nagawa yung ganung bagay. Yan lang naman, mga katangos, no? Ito siguro paiwang mensahe ko na lang to sa inyo, mga katangos. Kung umabot man kayo sa video na to, dito sa part ng video na to, expect mo yan na kapag once na kumapit ka sa kanya, napakaraming trials, napakaraming problema ang pwedeng pumasok sa iyo. Pero iba na ang mangyayari. Kahit napakaraming problema ang pumasok sa iyo, napakaraming problema ang dumaan sa buhay mo, hindi ka na ganun ka mahihirapan. Kasi ngayon,
kung noon, sobrang hirap na hirap ka, ngayon, hindi ka na ganun ka mahihirapan kasi kasama mo na siya. Yan lang guys. So, maraming salamat sa panonood, and I hope kahit paano, kahit ganito lang kasimple yung usapan natin, kahit paano na-enjoy nyo pa rin. So, maraming salamat sa panonood mga katangos. See you in my next vlog. Hope so. Sana makapag-vlog ako bukas. So, let's go. Peace.